pangalan ay si Binibining Hershilyn Alansabe at pwede niyo akong tawagin bilang Binibining Hershilyn. Bago natin simulan ang ating Manalangin tayo. nais Manalangin tayo. kong simulan ito sa ating dasal. Makinig na mabuti ha. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, itinataas namin ang iyong pangalan. Pinapupurihan at pinasasalamatan ka namin sa lahat ng iyong mga ginawa at pagpapala. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin. At sa oras na ito na kami ay muling natipon. Gabayanin niyo po kami sa aming mga gawain. Bigyan mo po kami ng talino at lakas upang magampanan po namin ang aming mga tungkol. Ayan. Ngayon, nais kong tawagin si Monday bilang ating sekretarya sa ating klase. Monday, pwede bang mag-on mic ikaw? Ayan. Nandyan ba si Monday? Ayan, sino ang kasama ni Monday bilang may sekretarya? Si Kisha na lang. Kisha, ilan lang, may mga lungiban ba sa klase natin ngayon? Kompleto ba ang inyong mga kaklase? Kompleto naman po. Ayan, sige. Palakpakan yung sarili dahil lahat ay nakadalo ngayon sa ating klase. Ayan. Salamat sa pag-react. Ngayon, narito naman ang aking mga tuntunin sa ating silid-aralan para sa klase natin ngayon. Ayan, may nakikita ba kayong salita na binubuo nito? Yan, sige. Sinong pwedeng magbasa nitong ating tuntunin sa klase ngayon? Sige, magtatawag na lang ba ako? Ayan, sige, Ayeka, pwedeng pakibasa ng nasa letrang A? Aktibong pakikinig, igalang at guro at kamag-aral. Ayan, lagi natatandaan na dapat lagi tayong may paggalang sa mga nagsasalita sa harap. Ayan, sa letrang S naman, si Faith. Andyan ba si Faith? Sige. Sana'y magalang sa pagpapahayag, gamitin ang wika ng maayos. Ayan, dapat meron tayong respeto at limit sa ating mga sasabihin sa kapwa natin kaklase sa loob ng silid-aralan, pati na rin sa ating guro. Ayan, sa letrang Y naman, sino kaya ang ating? Si Tara. Tara, andyan ka ba? Ayan. Yakap, kapisan at katahimikan, madaling malinis at tahimik sa silid-aralan. Ayan, panatilihin nating malinis ang ating paligid. Ngayon, kahit nasa online man tayo na klase ngayon, panatilihin nyo pa rin na malinis ang inyong paligid sa inyong mga pinaggagamitan na kwarto. Ayan. Sa huling letra naman, ang letrang A, sino kaya ang sunod? Si Monday. Monday, andyan ka na ba? Wala pa ba si Monday? Si Sandy na lang kaya? Sandy? Pwede mo bang basahin yung pinakahuling tuntunin natin, yung letrang A? Huwag na kayong mahiya kasi ito ay simula pa lamang ng ating talakayan. Sige. Sige, parang nahihiya pa sila Sandy at Monday. Balik tayo kay Kisha. Kisha, pwedeng pabasa lang nasa huling tuntunin natin? Ayon sa responsibilidad at katapatan, maging tapat at responsable sa lahat ng gawain. Ayan, dapat meron tayong pagiging responsable sa lahat ng ating gawain. At dapat marunong tayo umako ng ating mga pagkakamali base sa ating mga nagawa.
Ayan, ang gagaling naman ng aking mga mag-aaral ngayon. Ayan, para sa ating balik-aral, nais ko sana kayong tanungin tungkol sa ating mga pinag-aralan nung nakaraang talakayan. Ayan, sige. Sinong may naaalala pa sa ating pinag-aralan nung nakaraan? Taas ng kamay. Maaari na lamang pindutin ang raise hand button. Ayan, sige. Meron ba? Hala, parang wala. Wala ba nakakatanda ng tungkol ito sa sa hamon ng Pilipinas tungkol ay pagkatapos ng ikalawang digmaan? O sige. Um, Umpisahan ko na lamang ang aking tanong, baka maalala niyo gamit ang aking tanong ha. Sige, ano ang naging epekto ng kolonyalismo sa Pilipinas pagtapos ng ikalawang digmaan? Sige. May naalala ba kayo kung ano-ano sa mga iyon? Ayan, sige, mga 7 Sampaguita. Ayan, pwedeng mag-open cam ang iba dito. Ayan, may bagong join tayo, si Benasa. Sige, open cam po ang lahat. Sige po. Ayan. Ay, wala pang mag-open cam ngayon. Sige. Pwede ba ako sige, nagkatawag na lang din ako ngayon. Ulitin ko ang aking tanong. Sige, ano ang naging epekto ng kolonyalismo sa Pilipinas matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig? Marami tayong pinag-aralan doon mula sa mga 3 o 5 epekto nito sa Pilipinas. Maaari niyong ibahagi doon ang 1 o 2 sa mga naalala niyo. Sige, Kisha. Nawala ang sariling pamahalaan, kultura at kalayaan ng bansa. Ayan, tama dahil dahil kahit nakalaya na ang Pilipinas noong panahon na iyon sa Kastila o sa mga banyaga, patuloy pa rin ang naging impluwensya nito sa kultura at ating kalayaan. Ayan, sa ating pangalawang tanong naman, paano naapektuhan ng demokrasya ang bansa matapos ang digmaan? Sige, kamustahin naman natin ang naging demokrasya o estado ng demokrasya sa Pilipinas pagkatapos ng ikadalawang digmaan. Sige, may nakakaalam ba? Ayan, sige, Monday. Hello po, rinig po ba ako? Oo, rinig ka. Ayun po, no, siguro po para sa akin, no, naapektuhan siya, no, sa pamamagitan ng naging limitado dahil sa pamamayani ng mga diktadura at mga katiwalian po. Ayan, tama. Mas nangibabaw pa rin yung impluwensya ng mga nasa itaas o yung mga may hawak ng power noon o yung mga otorisadong mga tao. Ayan, sa pangatlong tanong naman, kung naalala niyo pa, ano kaya ang pangunahing layunin ng neokolonyalismo? Ayan, sige. Raise hand lang ulit, pindutin lamang ang raise hand button para makasagot. Ayan, magtatawag na ata ulit ako. Sige, ayan, si Ayeka. Sige, Ayeka. Nila ay panatilihin ang kontrol at impluwensya ng mga makapangyarihang bansa sa mga mahihinang bansa o sinasabing malaya na. Ayan. Ito yung parang tinatagong pagiging sa ikukumpara natin to sa kolonyalismo, ito ay tago. Halimbawa nito yung pagbibigay ay yung Shanghai sa mga handaan kasi hindi nawawala yun sa mga handaan, tama ba? Isa sa halimbawa ng neokolonyalismo ay yung Shanghai sa Pilipinas kasi kahit na hindi na tayo sinasakop ngayon ng China, hanggang ngayon nananaig pa rin ang produkto nila sa atin, di ba? Ayun, iyon ang isa sa mga halimbawa ng neokolonyalismo. Ayan, para sa ika-4 na katanungan naman,
Bakit nananatiling mahina ang ekonomiya ng Pilipinas pagkatapos ng digmaan? Sige, sino pwede magsagot? Ayan. Sige, si Kisha. Ayan, Kisha. Sorry po, maingay po dito ngayon. Pero ang sagot po ay, dahil sa kulangan ng industriya, hindi umuunlad ng agrikultura at nananatili po tayong nakadepende sa mga dayuhan. Ayan, tama. Dahil dyan, palakpakan natin sarili kasi natapos na natin ang ating pagbabalik-aral sa huling talakayan natin. Ngayon, tayo naman ay magtutungo sa ating unang gawain. Ayan. Ang panuto natin ay itugma ang bawat bansa sa pwesto nito sa mapa. Bago ang lahat, may isasend ako sa inyong link ng ating gawain ngayon. Teka lamang po. Ayan, nakikita ba? Nakikita ba ang aking screen? Yes po. Ayan, sige, salamat. Ayan, pakitignan ang sinend kong link sa comment box. Ayan. May nakikita na ba? May nakatingin na ba? Pindutin nyo lamang yan para mapunta na kayo sa ating gawain. Lahat ba ay kayang makasagot niyan? Ayan. Sino nang nakatingin ng ating online na gawain, ha? Ayan. Sige, thumbs up kung sino ng mga nakatingin o naka-visit sa ating gawain ngayon. Ayan, okay na daw kay Ayeka. Sa iba ba? Sa iba pa nating klase? Ayan, thumbs up lang po. Thumbs up lang tayo kapag okay na. Ayan, nakita na rin ni Kisha. Yung iba ba? Sa inyo, Faith? Sarah? Ayan, si Tara din. Okay, Mitch. Okay na rin ba yung iyo, Mitch? Ayan, sige, nag-thumbs up na ang lahat. Nakita ko na. Ngayon, sige, napindot na ba ang start? Ayan, napindot na ba ang start? Ang gagawin nyo lang, may mapa akong sinend sa ating GC kanina. Nakita ba ng lahat? Sige, ibabump ko na lang para makita ulit ng lahat. Yung mapa na iyon ay tignan nyo o gawin yung basehan para iyon ang inyong maging basehan sa ating gawain ngayon. Titignan nyo doon o hanapin nyo doon yung mga bansang Sri Lanka, India, Indonesia, Myanmar at Pakistan at itutugma nyo sila sa pwesto na nandito sa bilog. Nakita nyo ba yung cursor ko? Ayan, may mga below dyan at gagawin nyo lamang ay ganito. Kung sa mga naka-cellphone naman, ganito rin naman. Is parang isa-swipe na lang din, pipindutin nyo lang din, at ayun na, pagtutugmain nyo na sila. Ayan, naiintindihan ba? Maaari nyo maging basehan ang mapa na sinend ko sa ating GC, okay? Sige. Meron lamang kayong 3 minuto para simulan o tapusin ang ating gawain na ito. Sige. Simula na ang inyong oras ngayon. Ayan. Makikita ko rin pala dito ang leaderboard o ang inyong ranggo sa mga score ninyo mamaya. Sige.
Ayan, 2 minuto na lamang ang natitira sa inyong oras. Malapit na bang matapos ang iba? Gamitin pala ang inyong pangalan ha sa pagsagot ng ating gawain ngayon. Ayan, 1 minuto na lamang. Thumbs up naman sa mga patapos na diyan o mga tapos na. Ayan, ang gagaling. Ayan, tapos na agad si Mitch. Ang bilis. Sige, habol lang. May oras pa. 30 segundo na lamang ang titira. Ayan, si Ayeka din. Dalawampu segundo. Ayan, si Tara tapos na rin. Nag-thumbs up na. Ayan. Sino pa ba ang hahabol? Ayan, si Kisha. Si Monday, tapos na rin. Mukhang patapos na ata ang lahat. Ayan. 4, 3, 2, 1. Tapos na. Tapos na ang 3 minuto nyo. Ayan, kamusta naman ang ating gawain ngayon? Nahirapan ba kayo? Ano, nalito ba sa bawat pwesto ng mapa? Sige, sinong gusto magbahagi ng kanilang naranasan sa ating gawain ngayon? Sige. Si Ayeka. Pangalawa to sa natapos. Sige, ang bilis. Sige, Ayeka, kamusta ang iyong paggawa kanina? Medyo nakakalito kapag hindi mo talaga kabisado. Tama, kasi ano ba, unang beses niyo ba to na laro o nagawa? Ayan, masaya naman, di ba? Ang tanong ko naman, isa pa ay, anong bansa ang pamilyar ka sa kultura nito o yung kabisera, lengguwahe na gamit nila? Alin sa mga bansang Pakistan, Myanmar, Sri Lanka, Indonesia, India ang pamilyar ka sa kultura o sa mga kabisera nito? Sige. Ayon lamang sa kaalaman nyo nito, walang mali walang mali sa lahat ng sagutin nyo. Sige, si Monday. May alam ka ba dito sa mga to? Yeah, Monday. Yung sa akin po siguro yung sa Indonesia, since malapit lang po siya sa may Pilipinas, ayan, nasa baba lang po ng mapa. Ang pagkakaalam ko po ay may sinasamba rin po sila bukod sa sinasamba po natin, meron din po silang may sinasamba rin po silang sa kanilang pansarili. Ayun. Sige, okay lang yon kung nauutal kayo. Kasi ako rin nauutal din naman ako minsan. Ayan, daming alam naman ata ni Monday dito. Parang nakapagbakasyon na siya noon dito Pero ayun na nga, maganda na may kaalaman kayo sa mga kultura at mga sikat na destinasyon dito sa mga lugar na ito. Ayan. Sino naman ang pwedeng magpahayag ng kanilang saloobin sa mga sa kultura nila sa mga bansang ito? Yung mga may bahagyang kaalaman lamang. Sige, pwede naman sumagot yung mga may bahagyang kaalaman lamang dito sa mga bansang ito tungkol sa kanilang kultura. Sige. Maikling sagot lang naman. Sige, si Faith. Nandun ka ba, Faith? Sige. Wala ba si Faith? O wala pang alam sa kultura? Okay lang naman kung wala pa tayong alam sa kultura ng ibang bansa.
Sige, mukhang wala namang re-raisean o thumbs up dito sa ating klase. So, iniisip ko naman na okay lang naman kung wala pa tayong bahagyang kaalaman kasi, ito lamang ay umpisa pa lamang ng ating talakayan. Sige, ngayon gusto ko namang alamin kung, paano niyo ilalarawan ang mga ganitong senaryo o, mga, ah issue sa ating lipunan o bansa. Ayan, narito tayo sa ating pangalawang gawain o ang paksa nito ay sanhi o bunga. Ayan. Ayan, ang panutol nito ay aalamin niyo muna kung ano yung sanhi. Titignan niyo mabuti ha kung ano yung litrato sa sanhi. Kung ito ba, ano bang nilalarawan nito at yung sa bunga naman ay siyempre ang naging resulta nito ang sanhi. Ang nasa babang parte naman nito ay yung mga isang salita yan na may mga blako na kailangan niyong buuhin. May mga pahiwatig naman na pwede niyong gawing basehan upang mas mabilis tayong makapagsagot. Okay? Sige. Sa unang bahagi, sige. Sinong pwedeng magbahagi ng kanilang sagot? Ayan. Raise hand na lamang ho tayo. Ayan, sige Monday. Anong salita ang nabuo mo sa sanhi at bunga na mga litrato? Yung sa una po, teacher, ekonomikong. Tama. Ekonomikong. Ano naman sa pangalawa? Ayon sa larawan. Nakikita natin na may bumaba. Ayan ang arrow bumaba. Nakaturo sa baba. Ano kayang ibig sabihin niyan kasama ang pera? Ekonomikong ano? Ayan, sige Faith, open mic ka. Ekonomikong, Ekonomikong pagsubok po. ayan, tama, palakpakan. Ang litrato ng sanhi at bunga ay nagpapakita ng ekonomikong pagsubok. Ang galing. Ayan. Sige. Ayan, ekonomikong pagsubok. Pangalawa naman, tignan mabuti ang ating sanhi at bunga. Ayan. Basahing maigi ang nasa ibaba. Sige. Ayan, sige, ang bilis. Si Tara muna. Si Kisha. Sige, si Kisha. Ayan. Ito ay hindi pagpapakita ng kooperasyon. Ayan, tama. Dahil sa, ang nakikita natin dito ay yung mga simbolo ng iba't ibang relihiyon sa kanya-kanya nilang lokasyon sa mapa. Ayan. Bakit kaya hindi nakikitaan ng kooperasyon iyan? Ayan. Ayan, ang panghuli naman. Sino kaya ang makakaalam nito? Sige, tignan mabuti ang sanhi at bunga. Sige, mamaya ka na muna, Kisha, pwede mo. Pasensya na. Sige, magbigay muna tayo ng ibang sa kaklase natin. Pero salamat sa iyong partisipasyon kasi kanina pa talaga si Kisha. Sige, ayan si Tara. Okay, Tara, open mic ka. Ito ay nagpapakita ng diskriminasyon. Ayan. Bakit kaya may diskriminasyon din? Ano din sa mga nasa larawan, di ba? Ayan yung iba't ibang templo, mga suot ng mga ibang lahi. Bakit kaya nagkakaroon ng diskriminasyon? Ay, ayan. Ayan, tama, diskriminasyon. Okay. Balik ta dyan. Sige. Ngayon naman, ako'y sobrang nag-iisip kung ano ba talaga o paano niyo nakikita na ang epekto ng diskriminasyon sa isang komunidad? Sige, sino kayang pwedeng makasagot nun? Base lamang sa inyong pananaw ha, paano niyo nakikita o nakakaapekto ang diskriminasyon sa komunidad para sa inyo? Sige, kung may diskriminasyon sa bayan niyo, sa eskwelahan niyo,
paano niyo nakikitang nakakaapekto ito sa tao o sa isang lahi, ganyan? Sige. Si Ayeka. Ayeka, puwede ka bang sumagot? Para sa akin, nakikita ko yung diskriminasyon kapag hindi, pag iba yung trato sa'yo ng tao base sa ano mo, sa income, sa socio-economic status, or even sa appearance, kung iba yung kulay ng balat mo, iba yung tingin nila sa'yo, iba yung trato. Mas iba. Ayun, ayan, tama. Tama ang binahagi ni Ayeka. Ako naman, lubos ako nag-iisip kung paano natin matutugunan ang isyung mga panlipunan, katulad ng diskriminasyon, 'di ba? Para sa inyo, paano natin malulutusan yung ganitong problema katulad ng diskriminasyon, yung kanina ay yung kawalan ng kooperasyon, paano, tingin niyo? Ayan, sandali lang. Sige, mag-raise hand lamang. Sige. Sige, wala. Magtatawag na lang ba ako ulit? Sige. Sige, para sa inyo, paano natin malulutasan o matutugunan yung problema katulad ng diskriminasyon sa ating lipunan? Sige, Kisha, baka may ideya ka? Sige, si Tara. Okay, Tara. Para sa akin po, maaari po nating malutas ang diskriminasyon sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagkakaroon ng respeto sa bawat isa. Ayan. Tuwing kailan kaya tayo nagkakaroon ng pagkakaunawaan at respeto sa isa't isa? Sige. Sige, sagot lang. Sige, sundan niyo ang sagot ni Tara. Paano kaya tayo nagkakaroon ng kaunawaan at respeto sa isa't isa? Sige. Para matigil ang diskriminasyon at pagkakaroon ng hindi kooperasyon, paano natin maiiwasan yun? Ano ang nagkukulang sa bawat isa sa isang mga pamayanan o isang lipunan kapag walang kooperasyon? Sige. Kanina si Faith nagtaas ng kamay. Sige, Faith. Sige, sagutin lang natin ang tanong. Paano o anong nangyayari sa lipunan? Anong nawawala sa lipunan kapag wala silang kooperasyon? Hindi sila hindi sila sige, sagot lang. Sino kaya gusto magsagot? Monday. Ay, sige, Faith. Ayan, si Faith. Para sa akin po, yung nawawala po ay paggalang po sa sarili at sa kapwa. Ayan, bakit kaya sila nawawalan ng paggalang sa kapwa, Faith? Ano yung nawawala sa kanila? Sa kanilang aksyon, 'di ba? Ano yung nawawala 'pag nagkakaiba-iba tayo ng opinyon o ng saloobin? Hindi tayo sige, Monday. Siguro po nawawala po yung kooperasyon at pagkakatulong-tulungan ng bawat bansa po. Ayan, tama. Sige, paano niyo naman makikita na nagtutulong-tulungan yung bawat bansa? Sige. Bukod sa pagbibigay ng respeto sa isa't isa, paano niyo nabibigyang pansin na nagtutulong-tulungan ng bawat bansa? 'Di ba marami sila, eh. Ayan. Sige, Kisha. Pag nagkakaroon po ng improvement po yung mga bansa. Ayan. Paano kaya nagkakaroon ng improvement ang bawat bansa? Siguro sa paanong paraan kaya? Paano nila papadami yung gano'n na pag-iisip, yung improvement? Ayan, sige.
Ayan, sige mukhang nahihirapan kayo, sige ibahin ko na lang yung tanong. Sige, ano ang naging malaking hamon sa bawat bansa sa pagpapanatili ng kapayapaan? Kasi 'di ba magkakaiba-iba na tayo, may diskriminasyon, may kawalan ng kooperasyon na nangyayari, ano kaya yung pinakamalaking hamon dun? Sige, sino pa ba? Si Mitch. Ano ang nawawala kapag, hindi nagkakaroon ng kapayapaan ang bawat bansa? Sige, Mitch? O sige, Ayeka. Ano ang nawawala kapag hindi nagkakaroon ng kapayapaan ng bawat bansa? Wala po yung kooperasyon. Tas ang malaking hamon is yung pwedeng hindi nagkakaintindihan, maging magkaaway o hindi magkakasundo sa mga international na usapan. Ayan. Sa madaling sabi, ano ang nawawala sa mga bansa kapag di sila nagkakasundo-sundo? Sa mga kanilang layunin, sa mga batas, o sa pag-ayos ng mga problema? Ano ang nawawala sa mga ibang bansa na magkakatabi, yung ganyan? Sige. Hmm, sino kaya atin puwedeng tawagin? Si Monday. Ano ang nawawala sa bansa, sa bawat bansa kapag walang kapayapaan o nag-iiba-iba sila ng opinyon, ng layunin? Sige, Monday. Siguro po tumataas yung tension, tas katulad nga rin po ng nasabi yung kaklase ko kanina, 'di ba, nagkakaroon po ng mga conflict din sa mga international na aspeto po. Ayan, tama. Sa natural na aspeto kasi, um, kung wala yung gano'ng, kooperasyon katulad ng sinabi niyo, hindi nakakabuo ang bawat bansa ng isang kasunduan. Ngayon, ako naman, maaari pa ba kayong mag-isip ng ibang salita na naglalarawan sa pagkakaroon ng kooperasyon ng bawat bansa? Sige. Bukod sa kooperasyon, ano pa ang makikita natin sa bawat bansa kapag nagkaroon tayo ng iisang mithiin para sa isang mundo? Ayan. Ano kaya yon? Sige, Tara. Pagmamahalan po. Ayan, ang galing. Sa pagmamahalan, nakakabuo rin tayo ng pagsasama, 'di ba, at kooperasyon. Pero, ano pa kaya ang sumasagi sa ating isip, ha? Sige, Mitch. Pagkakaisa po. Yan, tama, Mitch. Nagkakaroon ng pagkakaisa ang lahat ng bansa kapag sila ay meron o naglalayon sila sa iisang mithiin. Tama. Sige. Ayan. Palakpakan ng sarili kasi ang gagaling ng inyong mga sagot talaga. Ayan. Ngayon naman, tayo ay tutungo na sa ating talakayan. Meron din akong ikukuwento ngayong gabi na ito, tungkol sa mga nagkaisang bansa para sa ating kapayapaan ngayon, 'di ba? Ayan, ang ating paksa ngayon ay tungkol sa mga hamon ng pagkabansa sa pangkontinenteng Timog Silangang Asya matapos ang komperensya ng Bandung. Ayan. Sige, mga layunin, sino puwedeng magbasa? Si, Mitch kaya? Andiyan ba si Mitch? Mitch? Hello po. Okay. Lahat po ba ng layunin ay babasahin ko na po? Oo. Sige, Mitch. Basahin mo na. Okay po. So, una ay nasisiyasat ng mabuti ang mga pangunahing hamon sa pagkabansa ng pangkontinenteng Timog Silangang Asya matapos ang kumperensya ng Bandung na itatalaga ang sarili sa epekto ng pagkakaisa at kasarinlan ano po ito, mga ibang nasyon at nakakapag-ugnay-ugnay ang kapayapaan, kooperasyon at paggalang sa pagkamit ng tunay na pagkabansa. Ayan. Ayan ang ating layunin sa talakayan na ito.
Ngayon naman, ang unang ating aaralin ay ano nga ba ang komprehensyon ng bandung sa Timog Silangang Asya? Ayan, ito na nga ang sinasabi kong mga nagtulungan na bansa o nagkaisa ng mga bansa para sa ating kalayaan. Sila ay makikita sa mapa natin kanina kung inyong matatandaan. Una dito ay ang Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India at Pakistan. Ayan, tandaan maigi ha. Kumuha rin kayo ng inyong pwedeng sulatan, kwaderno o pansulat na ballpen para makapagsulat kayo o matandaan yung maigi ang aking mga sasabihin. Ayan, sila ang mga nag-organisa ng komprehensyon ng bandung sa Timog Silangang Asya. Ayan, tandaan ang petsa na ito ay Abril 18 hanggang 24. Dito, dito nagtipon-tipon ang mga bansang sinabi ko kanina, yung 5 bansang yon. Ayan, ang bandung ay nakalugar sa Indonesia. Yan. Ito ang kanilang layunin ay ayusin ang kapayapaan dahil pagkatapos lamang ito ng Cold War ang nangyari nito. Ayan, tandaan ang napakaraming 29 na kinatawan para sa ating komprehensyon ng bandung. Para sa mga nagtataka, ang komprehensya sa Ingles naman ay conference, kung saan ito ay pagpupulong sa bandung, pagkapulong sa bandung, kung ating tatagalugin pa. Sige, ayan. Ito naman ang layunin nila, ang Gedong Merdeka. Ang Gedong Merdeka ay galing sa salita ng Indonesia. Ayan. Ang layunin naman nito ay ang pagkapasa sa sarili, paggalang sa isa't isa, at pagrespeto sa soberanya. Kasama dito yung hindi pagsalakay o hindi pakikialam sa gawain ng panloob ng bawat bansa. Ayan, ito naman sa mga hamon. Nakita dito ang politikal na destabilisasyon. Nandito yung pagkakaroon ng away o gulo ng mga, dito rin nag-ungkat yung mga rebelde kasi nagkaroon nga dito ng diskriminasyon kasi sa iba't ibang lahi o mga etniko na nagsasama-sama, pati sa kanilang relihiyon at sa politika. Sa ekonomikong pagsubok naman, dito natin nakikita ang mabagal na pag-unlad. Noon kasi agrikultura pa lang at ang mga tinatayong infrastruktura noon ay mas bumagal dahil sa pagtapos ng mga digmaan, ito ang naging epekto nito sa bawat bayan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Ayan, tensyon ng Cold War. Ito naman yung pagitan sa Estados Unidos at Unyong Soviet o Soviet Union. Ito yung nagdala ng takot sa komunismo at nagdulot ito ng tensyon sa bawat lapit na bansa. Ayan. Ito naman ang sinasabi natin kanina pa na neokolonyalismo. Nanatili pa rin yung impluwensya ng banyaga kahit na lumaya na o nawala na tayo sa kanilang pagsakop. Ayan naman, isa naman ay pagkakaisa ng kooperasyon. Kanina sa ating unang gawain, nakita nyo yung epekto ng iba't ibang relihiyon, di ba? Andun kasi yung sa mapa, andun yung mga simbolo ng relihiyon. Iyon ay nagbigay epekto sa hindi pagkakaroon ng pagkakaisa at kooperasyon dahil sa pagkakaiba-iba ng bawat tao. Ayan, ito naman ang epekto ng komprehensyon ng bandung sa Timog Silangang Asya. Una, natatag ang ASEAN. Ito ay noong 1967. Ayan, tignan mabuti ang mapa na ito kasi ito ang mga bumubuo sa ASEAN. May mga familiar ba dito sa ASEAN? Ayan, sige. Ito ay tinatag noong Agosto 8, 1967 sa Thailand. Ayan, ang pinakalayunin nito ay palakasin ang ugnayan sa ibang rehiyon at kapayapaan sa iba't ibang bansa. Ayan, pagkapanatigan ng neutralidad sa Cold War, walang pinapanigan ang bawat isa, mas nanatiling pantay ang pagtingin ng bawat bansa sa mga suliranin. Ayan. Sige, pangatlo, sinong gusto magbasa sa pangatlo? Raise hand, taas naman tayo ng kamay. Ayan, sige, Faith. Pagpapalakas ng ekonomiya. Nag-focus ang mga bansa sa agrikultura, industriya at kalakalan.
Ayan. Ano ba, paano niyo nakikita ang ekonomiya noon? Kasi noon 'di ba agrikultura lamang ang meron ang unang panahon, sa panahon nila. Paano niyo naman nakikita yung, gano'ng, imahe sa inyong isipan kapag nagkakaroon tayo ng malakas na ekonomiya? Sige, taas lang ng kamay. Si Tara kaya? Sige. Wala si Tara. Ayan, sige, Sarah. Sarah? Sige, open mic lang. Pagpap Sige. Sarah, alam mo kung mukhang nasa labas ata. Sige yan, sige. Sarah, ikaw uli. Mukhang hindi maayos ang koneksyon ni Sarah ngayon na. Sino kung gustong pumalit kay Sarah? Ikaw, Kisha? Gusto mo ba sumagot, Kisha? Ano po ulit yung tanong mo? Paano nila kikita ang imahe ng isang bansa kapag malakas ang kanilang ekonomiya? Nagiging maayos po yung sa agrikultura po nila. Ayan, tama 'pag nabibigyang pansin yung sektor ng agrikultura. Yeah. Malawak ang ekonomiya noon, pero ang kanilang pundasyon talaga noon ay ang agrikultura. Ngayon, sa diplomasya at kooperasyon, dito ginamit ang mabuting pakikipag-ugnayan o pakikipag-usap imbis na sila ay maging marahas, 'di ba? Parang ang kanino yung gano'ng storya, yung imbis na siya ay nakipaglaban sa mga Kastila, idinaan niya iyon sa tula o sa kanyang mga nobela, gano'n. Sino kayang gumawa nun dati sa atin? Pinoy siya. Sige, kilalang-kilala 'to sa bansa yung gumawa ng ganito. Diplomasya at kooperasyon, siya yun. Sige, kilala niyo ba siya, yung gumawa niyan? Yung imbis na naging marahas siya o naging madugo ang kanyang paglaban sa Kastila ng mga nananakop noon, mas pinili niyang gamitin ang kanyang tula o mga salita sa kanyang nobela. Sige, sige, Monday. Sino yan? Ito po ba si Dr. Jose Rizal? Ayan, tama, ang galing naman, 'di ba? Dahil napagtanto naman ng lahat na hindi naman lahat ay nadadaan natin sa dahas, tama ba? Lahat ba kayo ay sumasang-ayon doon? Kasi meron naman tayong mga pagpipilian na ibang bagay para maayos yung mga alitan natin sa ibang bansa. Ayan. Ngayon, tapos na ang ating talakayan. Pasensya na medyo mabilis ang aking pagtalakay. Pero masaya ako kasi may mga nabigay kayong ideya ninyo. Ngayon, atin namang gagawin ay tungkol sa ating pinag-aralan lamang. Sige, by group ito pero kung dahil ubos na ang ating oras ngayon, pwede kayong gumawa ng individual. Sige, ang gagawin niyo lamang dito ay gagawa kayo ng batas tungkol sa mga nangyayari ng komprehensya ng bandung. Naiintindihan ba? Ayan. Ang tatalakayin niyo diyan yung mga tinalakay natin kanina. Tungkol sa mga tungkol sa mga hamon. Ano yung mga batas na gusto niyong gawin para mawala o maiwasan na 'to o malabanan yung mga hamon sa komprehensya ng bandung noon? Ayan. Naintindihan ba ng lahat yung gagawin natin? Thumbs up lang tayo. Sige. Naintindihan ba? Sige. Si Kisha. Ayun, naiintindihan naman ata ng halos lahat. Sige, may bibigay ako sa inyong Padlet at doon niyo ilalagay ang inyong sagot. Sige. Teka lamang. For ngayon, puwede niyo munang, isulat sa inyong mga kwaderno ang inyong batas na magagawa. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para dito. Sige. Iantay lamang ang ating ayan.
May nagsisimula na ba? Ayan, Vivian. Time's up na po, Teacher Hershey. Ayan. Thank you po. Thank you everyone. Tapos na ang ating demo. Bigyan naman natin ng virtual clap si Teacher Hershey. Tapos na ang kanyang demo teaching ngayon. Ng marami. Sa lahat ng dumalo. Ayan.